lumalabas ni Rizal matapos siyang mahatulan ng kamatayan ng hukumang Royal Audiencia. Siya ay inilipat sa kulungan, kung saan siya ay dinalaw ng kanyang mga kamag-anak at malalapit na kaibigan. May bisita ka. Magandang umaga, Doktor. Magandang umaga rin, Teniente. Narinig ko ang hatol. Ikinalulungkot ko ang mga pangyayari. Wala tayong magagawa kung yan ang kanilang nais. Gayunpaman, nais kong magpasalamat sa lahat ng iyong tulong sa aking paglilitis. Nais ko ring humingi ng tawad sapagkat hindi ko nagawang iligtas ka. Ginawa mo ang lahat, Teniente, at dahil doon, lubos ako nagpapasalamat. At dito siya ay nagsimulang magsulat ng mga liham at tula. Ilan sa kanyang mga isinulat sa mga panahong ito ay ang farewell poem na itinago niya sa isang lamparang mula sa asawa ni Juan Luna at ang liham niya para sa matalik niyang kaibigan na si Professor Blumentritt. Mahal kong kapatid, kapag natanggap mo itong liham na ito, marahil ay patay na ako. Bukas ng alas 7 ng umaga ay papaslangin ako. Ngunit ako ay inosente sa krimen ng rebelyon. Mamamatay akong malinis ang konsensya. Paalam aking pinakamatalik na kaibigan. Huwag ka sana mag-iisip ng masama para nang iganti ako. Pagsapit ng alas 4 ng hapon, dumating ang ina ni Rizal na si Teodora. Ano po, Inay? Patawad, Inay. Tama na yan! May nilagay ako sa loob niyan. Matapos ang pagdalaw ng kanyang ina at kapatid, bumisita pa ang ilan sa kanyang mga kaibigan. At pagsapit ng alas 8 ng gabi, kinain ni Rizal ang kanyang huling hapunan. Doktor, Kapitan Dominguez, nais kong ipaalam sa iyo na napatawad ko na ang lahat ng aking mga kaaway, kasama na ang mga hukom na militar na humatol at nagpataw sa akin ng parusang kamatayan. Kinabukasan, alas 5:30, inihain na kay Rizal ang kanyang huling almusal. Matapos kumain, muling nagpatuloy si Rizal sa kanyang pagsusulat ng mga liham. Dito ay nagsulat siya ng liham para sa kanyang mga kapatid na babae, liham para sa kanyang iniibig na si Josephine Bracken, at liham para sa kanyang kapatid na si Pasiano. Sa isang bahagi ng kanyang liham, para kay Pasiano, sinambit niya ito. Mahal kong kapatid, ngayong mamamatay na ako, sa iyo ko iaalay ang aking mga huling linya para sabihin sa iyo kung gaano ako kalungkot na iwan kang mag-isa sa buhay, kasama pa ang pasanin ng ating pamilya at ang ating tumatandang mga magulang. Matapos magsulat ng mga liham, pinuntahan ni Josephine Bracken si Rizal. Paalam na, mahal ko. Rizal, mahal ko. Tanggapin mo itong aklat bilang huling alaala ko sa iyo. Alas 6:30 ng umaga ng araw na iyon, nagsimula na ang pagmartsa patungong Bagumbayan. May ganda ng aking ito. Padre, ano pa ang umaga ang mas matibasay at mapayapa? Kay linaw ng koridor at ang mga bundok ng Cavite. Sa mga umagang tulad nito, mamalakad kami sa labas kasama ang aking kasintahan. Hawakan mo ako, damhin mo ang pag-ibig kong sa'yo. Oh, ikaw ang pinakamagandang dalaga na aking nasilayan.
Iyan ba ang Ateneo, Padre? Oo, iyan nga. Mayroon lamang sana akong isang hiling bago niyo ako paslangin. Maaari niyo ba akong marilin ng nakaharap sa inyo? Imposible! Klaro at istrikto ang utos sa amin na ikay paslangin habang ikay nakatalikod. Entonces, por lo menos salvar mi cabeza. Maaari ko bang makuha ang pulso ng bibitayin? Nakamamangha, normal ang kanyang pulso. Hindi siya takot mamatay. Listo! Cargar, establecer! Fuego! Consumatumes! Muerte a los traidores! ¡Viva España!